Lord, I believe in you. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the book of the Acts of the Apostles, chapter 16, verses 22 to 34, and I read it for you. The crowd joined in attacking them, and the magistrates had them strip off their clothing and ordered them to be beaten with rods. After they had given them a severe flogging, they threw them into prison and ordered the jailer to keep them securely. Following these instructions, he put them in the innermost cell and fastened their feet in the stocks. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Suddenly there was an earthquake, so violent that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's chains were unfastened. When the jailer woke up and saw the prison doors wide open, he drew his sword and was about to kill himself, since he supposed that the prisoners had escaped. But Paul shouted in a loud voice, "Do not harm yourself, for we are all here." The jailer called for lights, and rushing in, he fell down, trembling before Paul and Silas. Then he brought them outside and said, "Sirs, what must I do to be saved?" They answered, "Believe on the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household." They spoke the word of the Lord to him and to all who were in this house. At the same hour of the night, he took them and washed their wounds. Then he and his entire family were baptized without delay. He brought them up into the house and set food before them, and he and his entire household rejoiced that he had become a believer in God. Maraming tao ang nagsasabing, naniniwala naman ako kay Jesus. Pero minsan kapag dumating na ang problema, takot o pagsubok, doon nasusubok kung gaano kalalim ang paniniwalang iyon. Madaling sabihin ang I believe, o kaya naman sabihin mong I accept Him as Savior and Lord. Pero mahirap isabuhay araw-araw ang pananampalataya. Sapagkat ang tunay na paniniwala kay Jesus ay hindi lang salita ng bibig. Ito ay pagbabago ng puso at buhay. Sa ating pong pagbasa, nakita natin sina Pablo at Silas na nakakulong, sugatan at nakatanikala. Kung tutuusin po, may dahilan silang mawalan ng pag-asa o magreklamo na lang sa Diyos. Pero po sa gitna ng dilim ng kulungan, nanalangin sila at umawit ng papuri sa Diyos. Yan ang tunay na pananampalataya. Hindi nawawala kahit may hirap, kahit may sakit, kahit walang kasiguraduhan. At pagkatapos ng lindol na nagbukas na mga pintuan ng bilangguan, natakot ang bantay ng kulungan. Akala niya tapos na ang lahat para sa kanya. Ngunit sinabi ni Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." At doon po tinanong ng bantay ang napakahalagang tanong, ano ang dapat kong gawin upang maligtas? Sumagot si Pablo, "Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka." Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng manampalataya? Hindi po ito isang beses lang na pagsasabi ng naniniwala ako. Hindi ito parang ticket na kapag sinabi mo minsan ay tapos na ang lahat. Ang tunay na pananampalataya ay araw-araw na pagpili kay Jesus. Ito ay patuloy na pagbabalik loob, patuloy na pagtalikod sa kasalanan, patuloy na pagtitiwala kahit mahirap, patuloy na pagmamahal kahit nasasaktan. Makikita natin ito sa buhay ng bantay ng kulungan. Hindi lang siya naniwala sa isip, agad niyang ipinakita ang pagbabago ng puso.
Hinugasan niya ang sugat ni Pablo at Silas, pinatuloy sila sa kanyang tahanan at nagpabinyag siya kasama ng kanyang pamilya. Ang tunay na pananampalataya ay may bunga. Kapag tunay nating tinatanggap si Jesus, unti-unting nagbabago ang ating pamumuhay, pag-iisip, pakikitungo at mga desisyon. Kaya ang tanong para sa atin ngayon, ang pananampalataya ba natin ay hanggang salita lang? O nakikita ba ito sa paraan ng ating pamumuhay? Dahil ang kaligtasan ay hindi lang tungkol sa pagbigkas ng paniniwala. Ito ay pakikipaglakbay kay Jesus araw-araw hanggang mabago niya ng tuluyan ang ating puso. Ang tunay na paniniwala kay Jesus ay hindi isang sandali lamang ng pagsasalita. Ito ay habang buhay na proseso ng pagbabago at pagsunod. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, palalimin mo ang aming pananampalataya. Turuan mo kaming hindi lamang maniwala sa salita, kundi mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa bawat araw, baguhin mo ang aming puso upang lalo ka naming mahalin at sundan. Sa gitna ng pagsubok, tulungan mo kaming manatiling tapat sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.